Magkano ang gusto mo? Ikaw na ang maglagay. Paano mo sasabihin sa mga magulang mo na maghihiwalay tayo? Huwag mong isipin na napakahalaga mo, okay? Gusto lang naman nila ng tagapagmana ng pamilya Xi. Kaninong anak ba ang mahalaga? Tama ka. Panulat. Pwede mo pang pag-isipan ito. Hindi na kailangan. Ano ang sasabihin mo kanina? Sabi ni Mama, sa susunod na linggo, kukunin ang aking itlog. Mabuti, hindi mo na kailangang magdusa. Bukas ng umaga, aalis na ako. Bahala ka. Silent Yuan. Bakit may puwang pa rin siya sa puso mo? Ngunit binibigyan mo ako ng ganitong walang katiyakan na pagmamahal. Bakit? Bakit mo ako pinaparamdam na? May pagtingin ka pa sa akin. Bigyan mo ng konting privacy ang mga kabataan. Magkasintahan na sila, nakikialam ka pa. Sapat na ang binigay kong espasyo sa kanila. Ganitong malaking bagay, hindi mo sinabi sa amin. Ano ba ang balak mo, Sing Chen? Anong nangyari sa iyo, Sing Chen? Dalhin siya sa ospital, bilisan. Kawawang apo ko. Sige, huwag kang mag-alala. Kailan nabuntis si Shen Xingchen? Hindi niya man lang sinabi sa akin. 40 araw na, paano ka naging asawa? Ngayon ka pa maghihiwalay, lalaki ka ba talaga? Doktor, kumusta ang apo ko? Si Lin Yuan. Shen. Kung gagawin ang operasyon ngayon, malaki ang sansa na maliligtas ang bata. Pirmahan mo na. Asawa ni Shen Xingchen. Hindi ako sang-ayon. Palitan ng doktor, hindi ako naniniwala sa babaeng ito. Ako ang pinakapamilyar sa kalagayan ni Shen Xingchen. Kung papalitan ang doktor ngayon, lalo lang mapapanganib ang pasyente. Si Lin Yuan. Gusto mong patayin ang sarili mong anak, hindi ka tao. Kung mag-atubili pa tayo, lalo siyang mapapanganib. Mapanganib. Ang pinakamapanganib ngayon ay ang mag-opera kay Shen Xingchen. Ang babaeng ito. Ang hirap na pinagdaanan ko para lang magkaanak si Shen Xingchen. Tapos ganun na lang nawala. I-report ko siya ngayon din. Ma, kung sasaktan mo pa si Shanshan, wala ka ng anak. Ang asawa mo ang nasa loob, anak mo ang dinadala niya. Alin ba ang mas mahalaga? Hindi mo ba alam yun? Kumusta siya? Ano ba ang kinakatakot mo? Doktor ako, may etika ako. Sa ngayon, maayos naman siya at ang bata.
Shanshan. Hindi ibig sabihin yon. Makinig ka, si Lin Yuan. Sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng maghiwalay. Tigilan mo nga, ang mahalaga ngayon ay kalmahin mo ang nasa loob. Basta si Shen Xingchen ay mapanganak lang ang bata, bahala na kung kanino. Ano ba naman ang pamilyang to? Pwede bang mamaya na lang ako ilabas? Sig. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang. Aalagaan kita buong gabi. Silent Yuan, ang pagiging responsable mo parang patalim. Habang mas mabuti ang trato mo sa akin, lalo akong nasasaktan. Xingchen, nakita mo ba ang relo ko? Ipina-maintain ko. May lagnat ka. Mag-order na lang tayo ng pagkain sa labas. Huwag na. Bed 23, tawag ka ni Yarhi sa opisina niya. CJ, Pasok. Pinatanggap mo rin ako. Umupo ka. Shanshan, ang pakikasal ko ay dahil. Sandali. Hindi kita tinawag para makwentuhan. May sasabihin ako. Ang bata sa sinapupunan ni Shen Xingchen. Kailangang ipanganak. Ano ang ibig mong sabihin? Mahina ang matris ni Shen Xingchen. Kung maagasan pa siya, baka hindi na siya makaanak ulit. Bata pa siya, paano naman mangyayari yon? Si Lin Yuan. Maniwala ka sa akin. Piliin mo si Shen Xingchen at ipanganak ang batang ito. Ang inyong pamilya ng 5 ay magiging masaya. Alam kong pinilit ka ng tatay kong pumirma ng kasunduan at ngayon bumalik ka. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Marahil si Shen Xingchen. Ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Kung gusto ni Xingchen na ituloy ang bata, hindi ko sila pababayaan. Shanshan, ano ba talaga ang gusto mo? Kung kaya kong ibigay, ibibigay ko lahat. Para sa akin, masaya na ako kung masaya ka. Kalimutan na natin ang nakaan. Huwag mong sasabihin kay Shen Xingchen na hindi na siya pwedeng magpalaglag. Sabihin mo lang sa kanya na inaasa mo ang batang ito at gusto mong ituloy. Guru Zhao. Guru Zhao. Tapos ko na ang internship report ko. Salamat, Guru Zhao. Narinig kong sapat ang grades mo para sa graduate school scholarship. Bakit hindi ka magpatuloy ng pag-aral? Personal na dahilan. Rounds ako. Wala na akong nararamdamang sakit. Ang tinutukoy mong personal na dahilan ay para pakasalan ang isang lalaking hindi ka mahal at isakripisyo ang sarili mong buhay. Tama ba? Alam mo na pala ang nangyari kagabi. Kumalat na sa buong department. Palitan kita ng doktor.
Bakit mo pipiliin ang lalaking hindi ka mahal? At tahirapan ang sarili mo? Hindi ko planong ituloy ang bata. Hindi ko sinasabing ipalaglag mo ang bata. Bigyan mo ulit ako ng divorce agreement. Kung sinabi mo sa akin kahapon na buntis ka na, hindi ako magiging ganito ngayon. Matagal mo nang hinintay na makipag-ayos sa minamahal mo. At masayang-masaya kang dumating para magdiborsyo. Paano ko sasabihin na buntis ako at masisira ang saya mo? Xingchen, pasensya na. Noong ikinasal tayo, ginawa mo na ang responsibilidad mong magpaalam. Ako ang nagpasyang sumugal kahit alam kong mapapahama. Hindi kita masisisi. Diborsyuhan na lang tayo ayon sa napag-usapan kahapon. Iwanan mo ang bata, Xingchen. Hindi na tayo maghihiwalay. Paano naman si Ichihe? Ang pagitan namin. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Kung walang pagmamahal ng magulang ang bata, hindi siya magiging masaya, hindi ko siya ipagbubuntis. Huwag mong pipilitin ang sarili mo, bossy. Naiwanan ang tunay na pag-ibig. Nangako akong hindi maghihiwalay, hindi ako magsisisi. Ngayon, ako naman, ay ayaw nang magpakasakit. Ikaw ang nagpasyang maghiwalay. Gayon ayaw mo na, at gusto mong patawarin ka ni Xingchen. Hindi pwede yan, kahit anak kita. Kailangan kong magsabi ng totoo. Habang nasa ospital si Xingchen, dapat mong... Ma! Huwag mo na akong kumbinsihin. Alam ko na. Siguradong may sinabi sa'yo si He Shanshan. Xingchen, huwag kang maniwala sa kanya. Noon, niligawan niya si Lin Yuan kaya pinaalis ko siya. Kaya't galik siya sa pamilya natin. At ayaw niyang umunlad si Lin Yuan. Tama na, ikaw ang gumamit ng buhay ng magulang niya. Para takutin siya, pilitin siyang umalis ng bansa. Paano mo nagawang baliktarin ang kwento? Si Shanshan, simulat sa pool, ay para sa kalusugan ni Xingchen. Ikaw naman para sa mana. He Shanshan, talagang He Shanshan. Titingnan ko kung anong binigay niya sa'yo. Na hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. Ma, Tumayo ka. Nang akit ng may asawa, ng udyok ng aborsyon. Karapat dapat ka bang maging doktor? ma, huwag kang magpanggap. Si Shen Xingchen ang asawa mo. Muntik na niyang mapatay, ipinagtatanggol mo pa siya. Wala akong sinaktan. Bakit hindi mo ako tigilan? Noong may kidney disease ang tatay ko, pinagbawalan mo ang ospital na tanggapin kami. Nagmakaawa ako sa bawat palapag. Walang tumanggap sa amin. Kaya umalis ako sa anak mo. Pinagbantayan ko ang apo mo, pinaalis ko siya sa akin, para bumalik kay Shen Xingchen. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko para bitawan mo na ako? Ma, paano mo nagawa yon? Wala akong ginawa. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling lang yan. Opisina ng ospital ito. Hindi lugar para magwala ang pamilya ng pasyente. Kung hindi mo paalisin ang nanay mo, tatawag na ako ng seguridad. Tita, pakiusap. Hayaan mo naman akong mabuhay. Kung talagang sa tingin mo, di ako karapat-dapat. Si Director Zhao ang pinakabatang Deputy Chief Physician sa mga doktor. Ipapasa ko sa kanya ang Jimmy Shen Xingchen. Ligtas at maayos na makakapanganak. Si Shen Xingchen. May dignidad din ako, kung hindi dahil sa manugang ko. Gagawin ko ba to? Basta maayos lang siya. Ayoko rin ng gulo. Bibigyan namin ng pinakamahusay na pag-aalaga ang pasyente. Kayong dalawa, umalis na kayo. Inilipat ka sa akin ni Shanshan. Titingnan ko ulit ang kalagayan mo para ischedule ang operasyon. Gusto ko magpalit ng doktor. Bakit? Ayoko na habang naka-confine, sinisigawan pa at pinagtetest. Kung gusto mong maging doktor, tutulungan kita ng buong puso. Test dito, test doon, palagi na lang. Kung ikaw mismo sumusuko na, di ko nasasayangin pa ang oras ko. Pasensya, di ko alam na ganyan pala ang nangyari noon. Bakit di ka naghanap sa akin? Sige na, tapos na yon. Sa totoo lang, noong una, mabait naman sa akin si Tito at Tita, nang malaman lang nilang. Di ako pwede magkaanak, saka sila nagbago. Ako ang may pagkukulang. Ililipat ko sa ibang ospital si Shen Xingchen. Di na maulit yon. Alam mo, talagang gustong-gusto ko sana. Ako ang magpaanak sa'yo. Magkamukha kami, ni Shen Xingchen. Ang cute siguro ng magiging anak niyo. Shanshan, iba ka. Shen Xingchen, iba si Shen Xingchen.
Pasensya na, dito ka pa sa ospital nag-celebrate ng birthday. Sorry. Naalala mo pa? Siyempre, di ba napag-usapan natin? Magkasama tayong mag-celebrate ng birthday palagi. Cake. Sabi ng assistant, birthday mo ngayon. Pinabili ng kumpanya. Hindi ako nagse-celebrate ng birthday. Kung hindi mo gagamitin, itapon mo na lang. Dahil sabi ng nanay ko, ang aking kaarawan ay ang araw ng kanyang paghihirap. Noong bata pa ako, kapag gusto kong magdiwang ng kaarawan, pinapalo at pinagagalitan ako. Madalas kong iniisip kung bakit. Ako ipinanganak sa mundong ito. Itabi mo na lang ang cake, pang merienda. Nagdiriwang tayo ng mahal na araw, bakit hindi pwedeng magdiwang ng karawan? Sa susunod, taon-taon tayong magdiwang, ako ang mag-aasikaso. Huwag mo akong masyadong alagaan. Linyuan, linyuan. Linyuan. Doktor. Tama ang hinala ko. May malaking problema sa ultrasound mo. 2 fertilized egg, isa ang normal na nakakabit, ang isa ay ectopic. Napakadelikado nito. Kailangan mong magpa-opera agad. Tawagin mo ang pamilya mo para pumirma. Ako na ang pipirma. Doktor, doktor, tulungan niyo siya. Doktor. Sabi ko na sa'yo, low blood sugar lang yan. Huwag kang mag-alala. Lumang sakit na yan. Bigla-bigla ka kasing tumawag, parang mahina na ang hininga. Paano ako hindi mag-aalala? Alam kong hindi dapat kita tawagan, pero hindi ko talaga mapigilan. Sa ganitong sitwasyon, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kung magliligawan kayo, sa bahay na lang, huwag dito sa ospital at baka may mamatay pa. Impossible. Shen Sing Chen, ectopic pregnancy. 2 fertilized egg, isa lang ang normal na nakakabit. Bilang isang doktor, dapat mong isipin at suriin ang lahat ng posibilidad dahil sa pagiging pabaya mo sa trabaho. Shen Sing Chen ngayong gabi. Muntik nang mawalan ng buhay. Ano ang nangyari kay Shen Sing Chen? Nagmamalasakit ka ba? Samahan mo na lang si Iarhi. Lumayo ka kay Shen Sing Chen. Nasaan ang pasyente sa kama na ito? Hindi ko alam. Nasaan si Shen Sing Chen? Ayaw kanyang makita. Si Linyuan, ano ba ang ginagawa mo? Asawa ko siya. Alam mo ba na kailangan ng operasyon ang asawa mo? Nang hinahanap ang pamilya para pumirma, yakap-yakap mo ang ibang babae. Hinahanap ang emergency room. Ikaw. Ang pasyente ay nasa yugto ng pagaling at kailangan ng katahimikan para sa kanyang kapakanan. Pakibigyan mo siya ng ilang araw ng katahimikan. Ako na ang maghahanda at magdadala ng 3 pagkain araw-araw. Ipasuwi mo na lang sa kanya. Hindi na. Mas may karanasan ako sa pag-aalaga ng pasyente kaysa sa iyo. Tapos ng mga papeles, isasama na kita pabalik. Salamat si Fizhao tungkol sa operasyong nabanggit ko noon. Kailan ka schedule? Sa kasalukuyang kalagayan ng iyong katawan, hindi ka maaaring sumailalim sa operasyong ito. Bakit? Kaya kung sasailalim ako sa operasyong ito habang buhay, hindi na ako magkakaanak. Alam ba ni Ichihe? Kaya sinabi niya ang sitwasyong ito kay Linyuan. Ganoon ba? Kaya si Linyuan dahil sa dahilang ito. Napilitang piliin ako. Dahil sa kanyang sinasabing responsibilidad. Si Ichihe ang minamahal, ako ang responsibilidad. Hindi ko alam iyon. Siguro ito na ang pinakamainam na pag-aayos. Hindi ako magiging isang mabuting ina. J.C. Zhao, schedule mo na. Pag-isipan mo pa. Si Linyuan, dalhin mo ang mga dokumento sa Lunes. Magkita tayo sa harap ng Civil Registry Office. Gusto kang kausapin ni Boss Tsi. Diretso tayong magkita sa harap ng Civil Registry Office sa Lunes. Si Boss Lao Tsi po. Narinig ko kay Son Fan na maghihiwalay na kayo ni Linyuan. Makabubuti ang paghiwalay para sa kanya at para sa akin. Tungkol sa bagay ni He Shanshan, hindi talaga maayos ang pagtrato ni Linyuan, ngunit, dahil nagsisisi na siya, baka naman, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Pasensya na, hindi ko matatanggap ang iyong kabaitan. Shen Sing Chen, paano ka? Nakapasok sa aming tahanan ng Qi, malinaw sa iyo. Ito ay isang negosyong may malinaw na presyo. Wala kang karapatang humiwalay. Wala akong karapatan? Eh di ademanda ninyo ako.
Sasabihin sa iyo ng korte. Kung mayroon ba talaga akong karapatang ito. Paano kung bigyan pa kita ng isang halaga? Para bilhin ang hindi pa isinisilang na sanggol sa tiyan ko. Gusto mong maghiwalay dahil lang sa pakiramdam mo na hindi ka makakakuha na seguridad mula kay Chilin Yuan. Ganito, bibigyan kita ng 3% ng aking shares. Pagkapanganak ng bata, dadagdagan ko pa ng 2%. Ano sa tingin mo? Isang malaking halaga ito. Parang insektong hindi nakakita ng yelo sa tag-araw. GNG, Shen, makikiusap lang. Wala tayong pag-usapan. Talaga? Bakit ka naman ganyang magpupumilit maghiwalay? GNG, Shen? Pagbalik ang 3 membro ng pamilya mo, malamang mabibigla silang wala na ang isang money tree. Tiyak na pag-usapan nila yan sa'yo. Anak ng pamilyang Tsi, ang ganda-ganda ng trabaho. Bakit ka nagmamadaling mag-resign? Huwag kayong mag-alala. Ipapanganak ko talaga ang batang ito. Alam ko namang mabait ang puso mo. GNG, Shen, madali kang kausap. Mukhang mas magkakaintindihan nga kayong mga babae. Pag nag-usap kayo, Gusto mong maghiwalay? CJ, hiwalay tayo. Huwag kang magsisisi, Shen Xingchen. Di na kailangang maghintay ng Biyernes, ngayon na tayo maghiwalay. Pumunta na tayo sa munisipyo, ngayon na tayo maghiwalay. Pirmahan mo ito, tapos diretso na tayo sa munisipyo. Kung ayaw mo talaga, huwag mo nang banggitin. Gusto mo bang patunayan ng isang bagay? Sa ganitong paraan, Binigyan ako ng tatay mo ng shares bilang bayad sa bata sa tiyan ko. Umayag ako kung pera ang gusto mo, bakit hindi mo direct ang sa akin hiningi? Bakit sa tatay mo ka lumapit? dahil mas malaki ang ibinigay niya. Pinakasalan kita para lang mabigyan ng liga ng pagkakakilanlan ng batang ito sa tiyan ko. Kung sino ang gusto mo o kung kanino ka masaya. Wala akong pakialam at ayoko ring makialam. yung dumaan kanina, si Shen Xingchen ba yun? Kilala mo, Top student, yan sa school namin noon. Gamit ang scores na pang Tsinghua at Peking University. Napasok niya ang med school lang, di magandang universidad natin. Sobrang sikat yan sa buong campus noon. Pero ngayon ko lang napansin, mukha siyang kamukha ni Hishanshan. Ang bait naman ni Chichi, hinintay pa ako sa labas. Ang laki ng mukha ko. ikaw na lang ang hinihintay. Ikaw, Sino ka ba? baka naman. Sandali lang, asawa mo rin ang pangalang Shen Xingchen? Ano siya yung Shen Xingchen na to? Jitsi, hayop ka talaga. Pinakasalan mo si Shen Xingchen dahil lang. Kamukha niya si Hishanshan? Buti na lang hiwalay na. Hiwalay. Hindi hiwalay, bakit mo ako tinawag dito? Gusto ko sanang ipakilala sa'yo si ate. Si Shanshan? Kung si Shen Xingchen ay galing din sa paaralang iyon nung gabing iyon. Sa susunod kapag may ganyang pangyayari, iwasan mo na lang. Kung iwasan ko, paano ka? Hindi naman sila naka-score sa akin. Sa susunod, huwag ka nang umuwi ng gabi, delikado para sa babae. Sa susunod, huwag mo akong pakialaman. Salamat. Ano nang pangalan mo? Hoy, Shanshan. Sige, pupunta na ako, huwag kang mag-alala. Pwede ba? Sabihin mo kay Shen Xingchen. Binagsak ka ni Zhao Zexuan. Anong mapapala sa paghanap kay Shen Xingchen? Si Vice Chairman Zhao ay talagang makikinig kay Shen Xingchen. Basta magsalita siya, siguradong makakapag-stay ako. Zhao Zexuan. Shen Xingchen. Huwag na, ayaw kong pilitin. Siguro, ayaw talaga niyang tulungan ako. Huwag muna kayong magpanik. Ako na ang bahala sa ospital. Kung mahirap, huwag na lang. Ayokong mahirapan ka.
Shanshan, naaalala mo pa ba? Nung unang beses tayong nagkita, Unang beses. Yung sa harap ng paaralan, nung hinadlangan mo ako. sigurado ka? Yung sa harap ng paaralan, yun ba talaga ang unang pagkikita natin? Ano pa? Ibig mong sabihin, nakita mo na ako bago pa nun? Huwag kang mag-alala sa ospital. Kung may iba pang kailangan, sabihin mo lang. Isipin mo na lang. Bilang bayad pinsala ko sa'yo, Gusto mo bang maghiwalay ang landas natin? pasensya na. Desidido ka nang ipanganak ang bata? E di magpa-prenatal check-up ka ng regular. Mabuti. Gusto ko talagang mag-exam ulit. Dati, napilitan akong tumigil. Ngayon, may pagkakataon na. Gusto kong subukan ulit. Kung pupunta ka para sa prenatal check-up, dapat handa kang maisang ko. Hindi ako magpapadala. Salamat, Teacher's How. Hindi ka na ba natatako sa akin? Mahigpit ka para sa ikabubuti namin. Huwag mo na akong tawaging teacher. Pangalanan mo na lang ako. Parang hindi tama. Kung papasa, magiging magkatrabaho tayo. Kung hindi, hindi na kita matuturuan. Wala na akong pagkakataong magturo sa iyo. Mas mabuti kong pangalan. Salamat, Zhao Zixuan. Uwi na ako. MM. Salamat. Nagmamadali kang makipag-divorce sa akin dahil sa kanya, di ba? Tinatanggap pa niya kahit buntis ka sa anak ng ibang lalaki. Sa tingin mo ba, totoo siya? Silent Yuan. Simula ngayon. Ituring mo na lang akong estrangherong kasama sa renta. Nailigtas kita dati, di ba? Ikaw nga talaga noong gabi. Hindi lang isang beses mo ako nailigtas. Pati noong college. Professor. Kung sumunod ka sa akin, ano pang pagkakataon ang wala? Pero kung ayaw mong makinig sa buong departamento, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Shanshan. Matanda ka na, walang respeto. Bakit ka tumakbo kanina? Kaninang umaga, nasa lab ako buong umaga. Sa departamento niyo may guro bang? Mahilig mang abuso ng estudyante. Ako dito. Lahat galit pero walang nagsasalita. Panahon na para kumilos ako. Si Li Feng, handang gumawa ng mabuti ulit. Para sa'yo yun, para bigyan ka ng tahimik. At malinis na kapaligiran para mag-aral. Salamat. Palagi mo pala akong tinutulong dahil akala mo girlfriend mo ako. Meron pang isang beses. Noong pipili ng kurso pagkatapos ng college entrance exam. Bakit kailangang mag-medicine? Hindi ba magandang maging teacher? Libre pa ang tuition, siguradong may trabaho. pwede rin sa military academy. May pera pa sa military academy. Ayoko. Makitid ang isip. Pag nag-med ka, pag may sakit ka, may kakilala ka sa ospital. Ang hirap magpagamot ngayon, ang mga pasyente basta magbibigay ng sobre. Mababawi mo rin ang tuition. Pwede rin mag-med, pero dapat sa Lucheng University ka mag-enroll. Huwag sa ibang lugar. Pero kahit ilang beses mo akong iligtas, nabayaran ko na itong 1 taon. Pero wala akong alam, basta sinabi mo lang na quits na. Sa tingin mo patas ba sa akin yun? Patas. Anong patas ang gusto ni Boss Xi? Patas sa presyo, sige. Kung tama ang presyo, ipapabort ko ang bata. Para magkaroon ng pwesto si Easy. Pero hindi mo talaga pwedeng ipa-abort yon. Kaya hindi mo ako iniwan para may responsibilidad ka sa akin. Pagmamartir. Pasensya, hindi ko kailangan yon.
Kahit papaano nitong isang taon. Kailangan mo na mag-aalaga sa'yo, di ba? Ang kasal natin para lang sa birth certificate ng bata. Sino man ang kasama mo, hindi ako makikialam. Kung sa tingin mo nakakaistorbo ako, pwede akong lumipat dito. Para magkaroon ka ng lugar. Sige, lumipat ka. Maghahanap ako ng lugar bukas. Magtiis ka muna ng ilang araw. Kailangan mo ka bang maghanap ng bahay? Pwede ka na lang lumipat sa bahay ni Ifezao. Sa hotel na lang ako. Bukas na ako lilipat. Huwag nang magpakomplikado. Yung 3 milyon na binayad ng mga magulang mo para sa bahay ng kapatid mo. Nailipat ko na sa pangalan mo nung umalis ka ng bansa. Silent Yuan. Ganyan ka magpakabait kahit ayaw ng iba. Naalis na ni Shensing Chen ang balak na maghiwalay. Paano ka magpasalamat sa akin, Boss Tsi? Anong ginawa mo? Kapag nahawakan mo ang kahinaan niya, syempre susunod na lang siya. Sa lahat ng gusto mo. Gamitin mo yon para takutin siya. Dati, binigyan mo ng 5% na shares. Ayaw pa rin niyang magbago ng isip. Anong magagawa ko? Kung maghihiwalay kayo ngayon, nasayang lang lahat ng ginawa natin dati. Basta manganak lang siya. Ikaw at si He Shanshan. Pwede na kayong magkasama, di ba? Huwag mo nang ulitin ang mga bagay na akala mo tama. Shensing Chen, ang tigas talaga ng puso mo. Ano nang ginagawa mo? Nag-init lang ako ng ulo, di mo ba? Pwedeng bigyan ako ng paraan para bumaba. Kunin mo ang bata pagkatapos ng 9 na buwan, pagkapanganak hiwalayan tayo. Wala nang pakikialaman. Hindi pwede. Paano ko malalaman kung di mo? Gugustuhin ng batang ito. Sa 9 na buwan na ito. Dapat araw-araw kitang makita. Kahon. Tutulungan kita. Huwag na. Tulong! May tao sa tubig. Wala nang hininga, patay na kaya. Doktor ako. Nag-aral ka rin ng medisina. Wala kang kinalaman dito. Dahil pinakasalan mo ako, kaya isinuko mo ang sariling buhay, tama ba? Wala kang kinalaman dito. Ikaw at si Zhao Zixuan. Dati kayong magkasintahan, pero dahil sa 3 milyon naming bigay, nasira ang magandang relasyon nyo. Ngayon na ayos na ang hindi pagkakaunawaan, nagkasundo na kayo kaya't nagmamadali. Naihiwalay ang sarili sa akin, tama ba? Akala mo ba lahat katulad mo na walang magawa? Kundi magmahalan lang. Ang bahay na 3 milyon plus 5% shares. Wala ba akong karapatang malaman kahit kaunti? Alam mo pala ang tungkol sa shares. Siyempre, ikaw ang nag-ayos ng pag-alis ko sa bansa. Maliban sa iyo, sino pa ang mag-iisip na gamitin ito para takutin ako? Isang kamay nagpapakita ng pagmamahal, nagsasabing ayaw hiwalayan. Isang kamay naghihintay na mawala ang libreng pabor, bibilhin ang shares. Ang pamilya Xi talagang likas na negosyante. Bahala ka sa iniisip mo, ang gusto ko lang malaman. Ano na ang relasyon mo sa kanya ngayon? Guro ko si Zhao Zixuan. Ang panahon ng internship, napakahirap para sa akin. Araw-araw, maraming eksaminasyon ang naghihintay. Kapag maliit lang ang pagkakamali sa sagot ko, sisigawan ako. Si Zhao Zixuan sa akin ay pag-asa ng guro sa estudyante. Ako sa kanya ay respeto lang ng estudyante sa guro. Pero itong pagpapahospital, hindi ko naman masyado siyang mahigpit sa'yo. Sa anumang paraan, Dahil sabi niya, dahil tinalikuran ko na ang pagiging doktor. Bakit pa siya mag-aaksaya ng salita sa akin? gusto mo palitan kita ng guro na mas mabait ang ugali. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Hanggat hindi pa tayo diborsyado, asawa kita. May obligasyon akong malaman ang lahat ng ito. Kung mag-review ka para sa examen, hindi maganda ang mga upuan sa bahay. Palitan ko ng ergonomic chair. Bibili ako ng sarili ko. Marami pa akong kailangang bilhin.
Pregnancy pillow, stretch mark oil, supplements, damit, sapatos. Pati makeup. Gusto mo? Sabay tayong pumunta sa mall? CJ. Bukas na hapon. May meeting ako sa umaga. Pagkatapos, hahanapin kita. Diretso na tayo sa mall magkita. CJ. Pwede ka bang pumunta agad dito? Wala akong oras, may nakausap na ako. Lasing na si He Shanshan. Parang alcohol poisoning. Hindi ko siya maihahatid mag-isa sa ospital. Pumunta ka dito. Hindi siya dapat umiinom. Bakit siya uminom? Ni isang salita man lang, hindi kanya binanggit, pero lahat ng sinasabi niya tungkol sa'yo. Manong, bumalik tayo. Lin Yuan, Hindi matatapos agad ang meeting. Nakalabas ka na ba? hindi pa. Bukas na lang kaya? CJ, CJ, bye. Zhao, May oas ka ba ngayon? may nakitang problema? Huwag kang kabahan. Nag-leave kasi ang assistant ko. May oras ka ba? Umalit ka muna sa kanya. Sige, pupunta na ako ngayon. Bakit ka nandito? Hindi ba't may meeting ka? Ako ngayong araw. Ginoong Tsi. Gising na si Shanshan. Sinchen. Si Shan, ngayon. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag. Sige, magtrabaho ka na. Sinchen. Wala ka bang nararamdamang masama? Kayong dalawa. Huwag na kayong magtanong. Ang nangyari kaninang hapon, salamat sa hira. Guru Zhao, maayos naman ang ginawa kong trabaho, di ba? Di ba napagkasunduan natin na huwag mo na akong tawaging guro? Nandito ang assistant, kailangan pa rin tawagin kang guro. Sige, sa susunod na may ganitong bagay, hindi na kita tatawagin. Sige na. Zhao Zixuan. Yung mga natutunan ko dati, hindi pa nakakalimutan, ngayon binalikan. Mabilis lang naman binalikan. Bakit mo siya pinatawag dito? Allergy ka sa alcohol, uminom ka pa ng ganito karami, doktor ka. Di mo ba alam kung gaano ito kadelikado? Ang trabaho mo ngayon, alagaan ang asawa mo. At ang sanggol sa tiyan niya, ang buhay ko. Ano ang kinalaman mo doon? Ganyan-ganyan ka na, paano kita hindi aalagaan? Uminom ako para makalimot sa'yo. Ganyan ka naman. Paano kita makakalimutan? Shan. Hindi yan karapat-dapat. 7 taong relasyon, paano mo basta-basta nilimot? Alam mo ba kung gaano ako nagsisisi araw-araw? Nagsisisi ako, hindi ako naging matapang. Kung mas maaga akong lumapit sa'yo, bago kayo ikasal, bago siya nagbuntis, baka naging iba ang kinahinatnan natin. Pasensya na. Makikilala mo ang isang lalaki. Mas mabuti pa sa akin. Pasensya na. Si Lin Yuan. Sinchen. May kailangan ka ba? Kahit na hinatulan ng kamatayan, may proseso pa rin. Di ba dapat makinig ka muna sa paliwanag ko? Kung wala kang konsensya, bakit ka nagsinungaling? Natatakot lang ako, baka mag-isip ka ng masama. Si Lin Yuan, hindi ko maintindihan. Ang iniintindi mo si Dr. He, siya rin ang mahal mo. Ano nang saysay na ikinulong mo ako sa tabi mo? Ikaw naman, ako ang inimbita mo, pero buong hapon kasama mo si Zhao. Magkasama kayong nagkakagulo, wala ka bang konsensya? Gusto ko nga siyang makasama. Ibigay mo na sa akin.
Habang may problema ang aming pagsasama ni Xinchen. Sakto ang pagdating mo para agawin ang asawa ko. Yan ba ang etika mo bilang doktor? Zhao Zexuan. Ikaw ang dalawang barkong tinatapakan. Ngayon ikaw pa ang nagbintang. Huwag mong isipin na dahil apelido mo ay Xi, hindi kita kayang sagutin. Aminado na si Xinchen. Ano pa ang itatago mo? Ano ang sinasabi mo? Buntis sa anak ng ibang lalaki, hindi ka na ba nahiya? Sabihin mo na. Gustong magpahinga ng ilang taon? Magpresyo ka. Umalis ka kay Shen Xinchen. Ano ang pinagkaiba mo sa nanay mo? Buong hapon kayong nagkakagulo ng Zhao na yan. Wala ka bang konsensya? Gusto ko nga siyang makasama. Mahal mo naman ako dati. Bakit ang dali mong bumitaw? Shen Xinchen. Huwag kang umalis, pwede ba? Mag-ingat ka. Pasensya na, hindi ko alam. Hahanapin ka ni Xilin Yuan. Paano mo naisip na gamitin ako para pagtakpan siya? Hindi ko alam kung bakit niya naisip na mayroon tayong dalawa. Sinabi ko lang ang gusto niyang marinig. Nagkaroon ka ng problema dahil sa akin. Pasensya na. Wala yun. Gamitin mo na lang. Single naman ako. Ang galing-galing mo, bakit single ka pa rin? Gusto ko, yung mga taong kahit ilang bises matumba. Sa ika-negatibo 1,000 at isa na bises, babangon pa rin. Isang beses ko lang nakilala ang ganoong tao. Kaso, may asawa na siya. Ano ang plano mo ngayon? Kapag may problema ka, hanapin mo ako. Huli na, umuwi ka na ng maaga. Hello, Ma'am, nasa bahay ba si Boss Tsi ngayon? bakit? May meeting siya kaninang umaga, hindi siya sumipot. Tumawag ako, hindi rin sumagot. Wala ba siya sa bahay? Huwag kang mag-alala, nasa labas ako. Titingnan ko. Lin Yuan. Nasa bahay ka ba, Lin Yuan? Xinchen. Sabi ng assistant mo kaninang umaga, may importanteng meeting. Walang sumasagot sa tawag. Ikaw na ang bahala. Xinchen, hindi ganyan ang iniisip mo. Huwag mo nang ipaliwanag sa akin. Ang mga bagay mo sa kanya, wala akong pakialam. Sasamahan kita sa ospital. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang bata. Alam ko ang ginagawa ko. Ang inaalala ko ay ikaw. Nagsasama na kayo, tapos sasabihin mo sa akin ang mga ganyang salita. Iginagalang mo ba ako? Iginagalang mo ba siya? Xinchen. Kailangan mo ba ng tulong ko para ipaliwanag sa kanya? Shanshan, doktor ka, alam mo. Kapag lasing ang isang tao, imposibleng makipagtalik. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabi niyan? Bakit mo ginawa yon? Ihatid mo ako tapos natulog ka sa tabi ko. Tiningnan mo ang cellphone ko, ginawa mo lahat iyon para lang. Makita ni Xinchen ang eksenang ito, tama ba? Sinadya ko talaga. Ang Shanshan na kilala ko, hindi gagamit ng ganitong masamang paraan. Umalis na siya ng pag-ibig, umibig na sa iba. Bakit hindi tayo magsimula ulit? At maghihintay ako, hindi ako maselan sa pangalan. Hiwalay na tayo. Bakit? 7 taon tayong magkasama, 7 taon. Gaano mo pa siya kakilala? Bakit hindi na tayo pwedeng bumalik? Pumunta ka ngayon para sa prenatal check-o. Ang daming tao sa ospital, masikip at hindi maginhawa. Bakit hindi mo sinabi ng maaga kay Linyuan para samahan ka niya? Mga regular na pagsusuri lang, tapos na. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Ma, Ano pa ang masasabi niya? ma,
Bakit ka nandito? Malaking bagay ang prenatal check-up. Kung wala si Linyuan sa hinaharap, tumawag ka na lang sa akin. Ma, mga regular na pagsusuri lang, walang malaking problema. Basta may kinalaman sa aking apo. Walang maliit na bagay. Sumama ka sa bahay. Papakainin kita ng bird's nest. Ma, may gagawin pa ako mamaya. Ma, Akala ko wala kang oras. Pagkatapos ng check-up, nandito ka na. pagkatapos ng meeting kaninang umaga, dumiretso na ako rito. Ma, uwi ka muna. Samahan ko si Xingchen mamili. Talagang gamit lang pagkailangan. Tapos iwan pag wala ng silbi. Ikaw ang nagpatawag kay Ma. Alam kong ayaw mo akong makita, pero nag-aalala ako sa'yo. Ihahatid kita pa uwi. Huwag na. Walang saysay na gumawa ng mga bagay na nakakalito. Alam kong nag-aalala ka baka magalit si Yazao. Pero siya ang doktor mo, ang dami niyang ginagawa. Hindi siya palaging makakasama at mag-aalaga sa'yo. Kahit gaano siya kabisi, hindi abot kay Boss Xi na laging may ginagawa. Xingchen, Yazao. Talaga bang hindi mo ikinagagalit yung bata? Hindi ako nagagalit. Ihahatid kita pauwi. Ang kakaiba talaga nitong si Zilin Yuan. Sinusundan pa rin tayo. Sa susunod, huwag mo na akong tulungan sa mga ganitong bagay. Kapag tumulong ka, tulungan mo hanggang sa dulo. Ang daming ginagawa sa ospital at saka, Kung noong mga nakarang taon, baka hindi kita masikaso. Pero nitong 2 taon, bumababa ang mga nanganganak, baka hindi ko naabutin ang pagre-retiro. Mawawalan na ako ng trabaho. Noong una, binigyan ako ni Zilin Yuan ng pera. Paiwanan kita. Nagsisi ako, masyadong maaga akong tumanggi. sinabi niya pala yun? Siguro, natatakot siyang lokohin kita. Si Linyuan, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi naman kita mahal. Bakit ngayon, ayaw mo na akong bitawan? Manong, dahan-dahan lang. Driver, sundan mo siya. Huwag mo siyang mawala sa paningin. Ano ang ginagawa niya rito? Paano niya nakuha ang password? Bakit nandito ang Jimo? Tanungin mo ang anak mo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, huwag kang umalis. Art. Anong silbi ng pagsunod mo sa akin? Hindi kita sinusundan. Nag-aalala lang ako sa'yo, hindi ko alam ang gagawin. Ang tanging magagawa mo ay lumayo ka sa akin. Yung umagang yon, hindi yon totoo. Wala kaming nangyari, lasing ako at inihatid niya ako pauwi. Nakapaghatid ka na rin sa akin, alam mo ang itsura ko kapag lasing. Paano ko siya magagawa ng anuman? Gagawin mo. Huwag kang umalis. Pero wala talaga akong ginawa, nanunumpa ako. Si Linyuan, ano nang ginagawa mo? Hindi mo kayang bitawan si Isihe, pero ayaw mo rin akong paalisin. Gusto mong magkaroon ng dalawa. Magsaya sa biyaya ng dalawang babae. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Shanshan. Nagagalit ka ngayon, ibig sabihin may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Minahal kita sa loob ng kasal na ito kahit na ako'y kapalit lang. Huwag mong isipin na napakahalaga mo, okay? Ang gusto lang nila ay isang tagapagmana ng pamilya Xi. Kanino man ipanganak, pareho lang. Pero ginampanan mo naman ang responsibilidad mo. Binigyan mo ako ng maraming mainit na alaala. Ipinagdiriwang ang Good Friday, bakit hindi pwedeng magdiwang ng karawan? Sa mga susunod na taon, ipagdiriwang natin. Sasamahan kita. Ngunit ang mga mainit na alaalang ito, noong araw na sinabi mo sa akin ang hiwalayan. Shen Xingchen. Hiwalayan na tayo. Lahat ay naging. Isang patalim na tumusok sa akin. Habang mas mabuti ang trato mo sa akin, mas masakit ang nararamdaman ko. Kung may natitira pang kahit kaunting pagmamahal sa akin, bitawan mo na ako. Kung hindi ako nagkamali ng tao noong gabing yon, magiging iba kaya ang lahat ngayon? Noong gabing yon, ako ang nagligtas sa'yo. Araw-araw kitang iniisip. Pagkatapos nakilala ko si Heshanshan. Akala ko ikaw siya. Hindi ba't napakakatawa ng sinasabi mo? Kayong dalawa ay magkasama ng maraming taon dahil lang sa akala mo siya ako. Hindi, nagkamali talaga ako ng tao. Masiglang personalidad ni Heshanshan. Parang maliit na araw, talagang nagustuhan ko siya noon.
Mahirap para sa akin na mabuhay ng magaan. Mas bagay siya sa'yo. Ngunit noong iniwan ako ni Shanshan, masakit ang naramdaman ko. Huwag kang umalis. Noong iniwan mo ako, natakot ako. Natatakot akong hindi na kita muling makita. Ipanganak mo ang bata, mamuhay tayo bilang pamilya. Samahan natin siya habang lumalaki ng masaya. Bigyan natin siya ng maraming pagmamahal, pwede ba? Huwag kang mag-isip ng anuman ngayon. Sasamahan kita ngayong gabi. May lagnat ka. Sagutin mo muna ang tawag. Hoy, Anak, parang napatay ko si Heshanshan. anong sinasabi mo? Nakita ko siya sa bahay mo. Tinanong ko kung bakit nandoon siya. Sinubukan kong pigilan siya. Ngunit nang hinawakan ko siya, nabangga siya sa sulok ng kama at nadapa. Dugo ang tumapon sa sahig. Tumawag ka ng pulis ngayon. Huwag anak, makukulong ako. Sinabi ng nanay ko na napatay niya si Shanshan. Pupunta ako roon para tingnan. Sasamahan kita, sige. Tumanggap kami ng tawag. Siya yun. Siya at si Heshanshan nagtalo ng ilang saglit. Inulak niya si Heshanshan. Hindi nakatayo ng maayos si Heshanshan kaya nadapa. Nabangga ang ulo niya. Nanay, ano nung sinasabi mo? Tanging ikaw. At si Shanshan ang nasa loob ng bahay. Hindi mo naman pwedeng para protektahan ang asawa mo. Ipasalo sa nanay mo ang kasalanan. Di ba? Hindi niya sinasadya. Hindi siya mahahatulan ng mabigat. At hihingi ka ng paumanhin kay Heshanshan. Kasama ko si Xingchen. Wala talaga siya sa bahay. Kasama ko ang nanay mo noon. Paano siya nandoon sa bahay mo? Kung hindi asawa mo, sino pa? Binibining Shen. Sumama ka sa amin. Huwag. Ipapaliwanag ko sa kanila. Shen Xingchen. Hahanap ako ng pinakamagaling na abogado para sa'yo. Bakit niyo siya pinagbibintangan? Inanong ko na. Hindi malubha ang sugat ni Heshanshan. Basta papayag siyang magpatawad. Walang mangyayari kay Shen Xingchen. Hindi malubha, nagsisinungaling pa kayo. Matanda na ang nanay mo. Gusto mo bang madetayin siya? At saka, ikaw ang may gawa ng gulo na ito. Kung hindi siya pumunta sa bahay mo, hindi malalaman na lumipat na pala si Heshanshan. AME. Kailan ka ba nagpakita ng pagmamahal? Sa sarili mong asawa? Ngayon ka lang nagpapanggap. Naalala mo ba, sino ang tumulak sa'yo noon? Si Shen Xingchen. Akala niya dahil sa akin kaya gusto maghiwalay ni si Lin Yuan. Kaya nag-away kami. Ano ang sinasabi mo? Lumabas ka. Bakit ka nagsisinungaling ng ganito? Kung makukuha ang pagpapatawad ko, wala siyang mangyayari. Pinagbabantaan mo ako. Alam mo ang gusto ko. Shanshan, may saysay ba ang ginagawa mo? Meron. Kahit anong paraan, gagawin ko para lang manatili ka. Subukan natin. Makakahanap tayo ng ebidensya para patunayang inosente siya. Buntis siya ngayon at nasa presinto. Sa tingin mo kaya niya? Nagsinungaling kami ng nanay mo at nahanap mo ang ebidensya. Ang mangyayari lang, ikukulong kami. Sa tingin mo hayaan ba ng tatay mo? Si Shen Xingchen. Shanshan, mula ngayon. Nawala na ang tanging pagmamahal ko sa'yo. May yajaw siya ngayon. Anong dapat ikabahala? Hindi kita pipilitin habang nasa ospital ako. Alagaan mo ako araw-araw. Sasabihin ko sa pulis. Ako ang nahulog. CJ, Gusto ko ng prutas. Pakainin mo ako. Xingchen, Sinabi ng pulis na pumirma si Ethy ng letter of forgiveness. Kaya dumaan ako.
Sinabi ko sa kanya, basta hiwalayan kanya. At makipag-ayos sa akin, pipirma ako ng letter of forgiveness. Wala siyang choice kundi gawin yon. Hindi ganoon ang nangyari. Basta ligtas siya. Xinchen, sandali. Para protektahan ang sarili, isinisin ng nanay mo kay Shen. Hindi mo pa ba nakikita kung anong klaseng tao ang mga magulang mo? Pinipigilan mo siya, ayaw mo hiwalayan. Kapag nakapanganak na siya, gusto niyang maging doktor. Papayag ba ang magulang mo? Ayaw niyang maging tagapagmana ng pamilya at isakripisyo ang sarili. Sa tingin mo papayag sila? Sielin Yuan, kung mahal mo talaga siya, palayain mo siya. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Pumayag siyang hiwalayan ako para kay Shanshan. Kapalit ng letter of forgiveness. Para bang malaking sakripisyo ang ginawa niya para sa akin. Simula sa school, hindi ko tinulak si Shanshan. Ayaw ko ng letter of forgiveness. Ang gusto ko ay mabigyang katarungan. Ganyan talaga ang mga aksi mula pa sa simula. Para sa sarili nila, kayang tapakan ang sinuman. Siya at si Hishanshan ang nagtalo. Nagkaroon lang ng konting away. Siya ang tumulak kay Hishanshan. Kung hindi ang asawa mo, sino pa? Akala ko iba siya. Sinabi ko sa kanya, basta iwan kanya at piliin ako. Pirmahan ko ang waiver. Pare-pareho pala silang lahat. Sasamahan kita sa presinto. Ako ang naghatid sa'yo. Pwede akong maging alibi mo. Wala nang saysay sa akin yon. Hindi mo kailangang magdalamhati para sa ganyang tao. Dr. Zhao, alam mo ba? Hindi yung pag-ibig niya ang ikinakalungkot ko. Ang ikinakalungkot ko ay nagkamali ako ng pagtingin sa kanya mula pa sa simula. Tao ka pa ba? Kumusta siya? Alam mong ikaw ang mahal at hindi kayang bitawan niya. Bakit mo siya ginanyan? Pananggalang ako. Kung mahal mo talaga siya, alagaan mo siya. Tingnan mo kung sino ang gustong magbenta ng shares nila. Kahit magkano, bilhin ko lahat. Anong balak mo? Kung ayaw bitawan ng tatay ko ang kapangyarihan, lalabanan ko siya hanggang dulo. Kung hindi ako makawala sa kontrol ng tatay ko, wala akong karapatang makisama sa taong mahal ko. Nagsisimula na ang morning sickness. Ano gagawin dito? Ihahatid kita. Huwag na. Hindi ka makakapagluto sa ganyan. Kailangan mong kumain. Ihahatid kita at magluto na lang tayo ng simple. Huwag kang mag-alala. Hindi para sa'yo, para sa bata to, pwede kang hindi kumain. Pero yung bata hindi. Tara na. Hindi dapat ipinanganak ang batang to. Dr. Zhao, pa-check up ulit ako. Gusto kong ipa-abort to. Masama sa katawan mo yan. Desidido na ako. Kung ipanganak ko to, kukunin ang mga aksi. Sa ganyang pamilya siya lalaki. Saan ang kaligayahan niya? Pumunta ka bukas sa ospital. Subukan mo, sinadya kong gawing light ang timpla. Dapat makakain ka nito. Huwag ka na magluto kung nahihilo ka sa pagbubuntis. Ako na ang bahala sa 3 kain mo araw-araw. Para sa nanay mo. Inialay ang sarili sa pangalaga kay Shanshan, 3 kain araw-araw. Para sa anak mo, inialay ang sarili sa pangalaga sa akin, 3 kain araw-araw. Ang galing-galing talaga ni Boss Xi sa bahay. Kung ayaw mo akong makita, papadala ko ng iba. Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Ilang araw lang naman yan. Di ba nagpa-check up ka lang nung nakaraan? Kasama ko siyang kumain ng tanghalian. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kita.
Pagkatapos ng operasyon ni Isis How, huwag na tayong magkita. Wala naman akong hinihinging sagot sa'yo. Nag-apply ako sa paaralan sa Beijing. Kapag pumasa na ako, aalis na ako rito. Pwede rin akong pumunta sa Beijing. Zhao, makakahanap ka ng mas angkop sa'yo. Ako na ang bahala sa susunod na check-up. Salamat. He Shanshan. Ikaw ang gumawa ng amniocentesis sa asawa ko. Kaya siya nakunan. Dapat may paliwanag ka. May risk talaga ang amniocentesis. At pinirmahan mo ang consent form lahat ng ginawa ko. Ayon sa protocol. Nag-search ako dahil sa maling procedure. Kaya siya nakunan. Dapat magbayad ka. He Shanshan. Lin Yuan, okay ka lang ba? Lin Yuan, huwag kang magkakaproblema. Lin Yuan. May nararamdaman ka bang masakit? Okay ka lang ba? Okay ang baby. Ikaw ang tinatanong ko. Bakit ang tanga-tanga mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Kung di ako sumalo, baka nasaktan ka. Ito. Alam kong marami kang pinagdaanan ng pakasalan mo ako. Ang nararamdaman ko sa'yo, nangyari ng paunti-unti at paiba-iba. Karamihan sa mga paghihirap mo, ako ang dahilan. Akala ko mas magiging maayos ang buhay mo kapag iniwan mo ako. Hanggang sa dumating ang taong pumatay sa'yo, saka ko lang nalaman na mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa mawala ka. Bakit palagi kang ganito? Kapag gusto ko nang umalis, bigla mo namang hinihila ako pabalik. Kung hindi alis si Shen Xingchen, wala na akong pagkakataon. Shen Xingchen, halika, mag-usap tayo. Wala tayong pag-usapan. Alam mo namang ang pamilya at ay ang bata sa tiyan mo lang ang importante. Bakit ka pa nagpapaalipin sa kanila? Kung hihiwalayan ka ni Xilin Yuan, papayag ako. Ngayong may anak ka sa kanya sa tiyan. Sa palagay mo, hihiwalayan ka pa ba niya? Kaya hindi ko maintindihan. Kung tapos na kayo, bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Para lang mapanganak mo ang anak niya. Anong kasinungalingan ang hindi niya sasabihin? Sa palagay mo, tapos na talaga kami. Kung ganoon siya kawalang hiya, ano pa ang hinahanap mo sa kanya? Walang rason sa pag-ibig. Wala na akong magagawa. Ayokong malubog ka pa. Mabait naman sa'yo si Ya Zhao. Bakit mo pa? Kinakalaban ako para kay Xilin Yuan. Sayang lang ang oras mo sa akin. Kung gusto mo siya, hanapin mo. Huwag mong kalimutan, nakalabas ka sa kulungan. Dahil pumirma ako ng waiver. Kung may record ito at masisira ang karir mo, sigurado ka bang gusto mo pang pag-usapan ito? 7 taon kaming magkasama, kayang-kaya niya akong iwan. Kaya ka rin niyang ipagkanulo. Pampaganda lang ang pag-ibig. Dapat unahin muna ang sarili. Pampaganda lang ang pag-ibig. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, tingnan natin kung masasabi mo pa yan. Anong ginagawa mo? Nasa ospital tayo. Gusto kong maging pampaganda mo. Narinig mo ang usapan namin? Natakot ako baka pumayag ka sa kanya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, mararamdaman ko rin na pinagkanulo. Marami kaming utang na loob sa kanya. Hindi ganyan si Shanshan noon. Hindi siya magsasabi ng hindi totoo laban sa'yo. Tungkol sa waiver.
Pasensya na sa nangyari sa'yo. Pero iba ang nangyari sa sinasabi niya. Huwag ka nang magpaliwanag. Walang saysay. Xinchen, hindi ba pwedeng? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa madaling salita, kapag ikaw ang naghain ng diborsyo, tiyak na papayag ako. Hindi ako maghahain. Alainan, Ang ibig mong sabihin, basta't hindi ako maghain. Hindi mo ako ididiborsyo. Kailan ka uwi? ayaw ko nang bumalik. Lagi kong naaalala ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. E di ako na lang ang lilipat sa bahay mo. Mga Xinchen ay patuloy na nag-alaga kay Silin Yuan. Alam mo ba, Mag-asawa sila, dapat lang naman yon. kontento ka ba? Hindi ba't ikaw ang lumikha ng pagkakataon para sila'y magkasundo ulit? Ano ang ibig mong sabihin? Dr. He, kailangan pa bang ipaliwanag ng malinaw? Inakusahan si Shen Xingchen, itinulak mo ng personal. Ang taong minsang nagmahal sa'yo, nangyari ang gulo sa ospital. Hindi ka tumakbo sa ibang lugar. Diretso ka sa kwarto ni Shen Xingchen. He Shanshan, narapat ba ito sa sinumpaan mo bilang doktor? Hindi ako nagkanda pa dahil sa takot. Hindi ka nagkandara pa. Alam mong nasa kwarto si Shen Xingchen. Alam mong magkamukha kayo, alam mo na. Maaring mapagkamalan siya bilang ikaw. Ang hindi mo lang alam, si Zilin Yuan, ay gagawin ang lahat para sa kanya. Dr. Zhao, sa tingin ko'y may kinikilingan ka sa akin. He Shanshan, umalis ka na lang sa ospital na ito para maayos ang lahat. Hoy, Assistant Son, hindi ba't sinabi mo noong nakaraan na gusto akong makita ni Boss Chi? May oras ako ngayon. Talagang dito ka nakatira? Wala akong pakialam, nasugatan ako, kailangan ko ng mag-aalaga. Malala ang morning sickness ko, ako ang mag-aalaga sa'yo. Ayoko, pangit ang luto mo. Pwede akong matuto, hintayin mo. Tignan mo, naghanda ako ng maraming recipe para sa'yo. CJ, marami kang natutunan kay He Shanshan. Naiinggit ka ba? Subukan mo to. Hinding-hindi na kita pababayaan pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Yan naman ang dahilan kung bakit mo ako inimbita. Di ba? Mukhang hindi mo pa alam. Shen Xingchen, babae ang dinadala mo, di ba? Si Lin Yuan, mula pagkabata, malinaw ang pagtingin sa tama at mali. Sa pangyayaring ito kay Shen Xingchen, sa palagay mo, patatawarin ka pa ba niya? Pinili na niya si Shen Xingchen. Pagkatapos nito, magkakaroon pa sila ng ibang mga anak. Hindi mo pa alam, di ba? Si Shen Xingchen, ito na lang ang huling pagkakataon niyang magbuntis, di ba? Ano? Ang gusto mo lang naman ay ang tagapagmana, di ba? Kapag naghiwalay sila, matutulungan kita.
Ano naman ang gusto mo? Mahal ko siya. Basta't makasama ko siya. Handang-handa akong gawin ang lahat. Pa, Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? hindi ko napansin. Kasunduan sa paghihiwalay. Halika. Pirmahan mo ito. Pwede mong ilagay ang anumang halaga. Pero yung 3% na shares, hindi mo pwedeng kunin. Pagkapanganak ng bata, ang aming pamilyang Chi ay mag-abot ng regular na sustento. Ano ang ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ng aming pamilyang Ki ay para sa tagapagmana. Dahil babae ang anak mo, at ito na lang ang magiging. Anak mo, hayaan mo, hindi kita pipilitin. Dahil tinawag mo akong pa sa loob ng 2 taon, hindi kita lulukohin. Boss Xi. Ang pag-aasawa ay pagitan ng 2 tao. Kung pag-uusapan ang paghihiwalay, hayaan mong siksiilin yuan ang kausapin ako. Ang pag-asawa ay hindi kailanman pagitan lamang ng 2 tao. Ito ay pagitan ng 2 pamilya. Hindi mo rin gustong si Lin Yuan ay magtalo sa pamilya dahil sa iyo at mawala ang kalahati ng kumpanyang kanyang itinayo, di ba? Ganito na lang, lahat ng meron si Chi Lin Yuan ay galing sa akin. Kung iwan niya ang pamilyang Chi, wala siyang magiging kahit ano. Sulit ba yon para sa iyo? Kung magkikita pa kayo pagkatapos ng paghihiwalay. Yon ay sa inyong dalawa na. Wala akong pakialam. Pero ang pakakasalan ni Lin Yuan ay dapat ang magiging ina ng tagapagmana ng aming pamilyang Chi. Boss Xi, ano ang tingin mo sa kasal? Ano ang tingin mo sa bata? Hindi ko pipirmahan to. Sige, huwag kang pumirma. Pero mawawalan ng lahat si Chi Lin Yuan. Ganoon din sa'yo. Sabi mo nga, 1 taong walang-wala. Mahirap maghanap ng trabaho. Ikaw, Pumirma ka na, mas mabuti para sa lahat. kung pipirmahan ko to, ano ang iisipin ni Xilin Yuan sa akin? Kaya mo kumbinsihin si Xilin Yuan. Nahiwalayan ako, pero hindi ako pipirma. Kung si Lin Yuan ang lumapit sa'yo para pumirma, hindi na ganoon kaganda ang mga kondisyon. May mga kamay at paa ako, hindi ako umaasa sa pamilya Xi. Anong ginagawa mo? Si Shen Xingchen, isang babae lang ang anak niya. Kahit ipanganak mo yang bata, wala ka namang tagapagmana. Hindi ka rin matatag sa posisyon mo sa Nuuhua. Kung ikaw ay mabait, ako naman ang magiging masama. Si Shen Xingchen ang tanging asawa ko. May anak man siya o wala akong pakialam. Mukhang ayaw mo na ng trabaho, no? Boss C. Wala bang nagsabi sa'yo? Mas marami ang shares ko ngayon. Kaysa sa'yo. Hindi ikaw ang may kontrol sa kumpanyang ito ngayon, ako. Ano? Ikaw, anak kang walang utang na loob. Tatay, anong nangyari? Tawagan ang ambulansya, tatay. Bakit biglang hinimatay ang tatay mo? Malusog naman siya. Ewan ko. Ikaw yon, Salot. Bakit hindi mo sinabi agad? Isang anak lang ang pwede mong mabuntis, babae ang dinadala mo. Tapos humihingi ka pa ng shares. Hindi lang pera ang ninanakaw mo, pati buhay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ma, tama na yon. Kanino ba talaga ang sisi? Kung hindi dahil kay Xinchen, nasa kulungan ka pa ngayon. Alam ko namang galit ka pa rin sa akin dahil dyan. Ngayon, ganyan ang nangyari sa tatay mo dahil sa kanya at ipinagtatanggol mo pa siya. Si Lin Yuan, ano ba talaga? Ang ibinigay niya sa'yo. Kung hindi kayo masaya sa sinumang kasama ko, di isipin nyo na lang na wala kayong anak. Para sa babaeng ito, ipapamamatay mo kami. Di mamatay na rin ako. Nanay, Lin Yuan, umuwi na muna ako. Hindi ka pwedeng umalis. Tatawag ako ng pulis. Siya ang pumatay, Madam Tsi. Inatek lang sa puso si Boss Tsi. Wala ring mangyayari kung magwawala ka dito. Mapapahiya ka lang sa ibang tao. Hindi kita palalampasin. sasamahan. Anong sasamahan?
Nandyan pa ang tatay mo. Hindi pa alam kung buhay o patay, sasamahan mo pa itong demonyo. Ako na lang ang sasama. Okay lang. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Mag-ingat ka talaga. Sabihin mo agad sa akin kung may balita. CJ, Manong, aalis na ba kayo? Hindi. Neng, alis ka ba? Doc, kumusta na ang tatay ko? Nareski na siya, pero hindi pa sigurado. Kailan magigising ang pasyente? Obserbahan muna sa ICU. Bakit ang hirap ng buhay ko? Lao Tzu, huwag mo akong iwan. Nabihag na ng babaeng iyon ang anak mo. Gusto na akong iwanan. Kung makawala ka, sasama na lang ako sa iyo. Ihatid muna si Madam pauwi. Ayaw ko. Magbabantay ako sa tatay mo kung hindi siya magigising. Hindi na rin ako mabubuhay, Madam Tsi. Kailangan pang alagaan si Boss Tsi. Pinatalsik mo na si Shen Xingchen. Kung hindi mo pa alagaan ang sarili mo, talagang wala nang mag-aalaga. Tay Boss Tsi, hindi pa patay si Lao Tsi ah. Humarap ka sa akin ng ganyan. Para sa ikabubuti mo ito, Madam Tsi. Pinapaimbestigahan ni Boss Lao Tsi si Shanshan. Ito ang nalaman ko. Sa sitwasyon ngayon, hindi na siguro ito papansinin ni Boss Tsi. Magkano ang presyo ni Boss Tsi? Ano? Ang ama ni Shanshan dahil naantala ang paggamot ay namatay na 2 taon na ang nakalipas. Bago umalis ng bansa si Shanshan, dinala niya ang kanyang ina para magpagaling. Ngunit nang maglaon, ang kanyang ina ay namatay din dahil sa labis na kalungkutan. Pagkatapos noon, siya ay umuwi na. Ako ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ang obgin ni Shen Xingchen ay si Shanshan. Maaring hindi ito pagkakataon lamang. Ang katotohanang babae ang dinadala ni Shen Xingchen ay sinabi rin ni Shanshan kay Boss Tsi. Nako, Manong, pwedeng bagalan ninyo. Xingchen, gising ka. Xingchen. Saan ba? Xingchen, gising ka. Xingchen. Kailangan mong iligtas siya. Paglabas ko, pag-usapan natin ito. Shen Xingchen. Ang totoo, lalaki ang dinadala niya. Ikaw mismo ang pumatay sa iyong apo. Naglosa siya ngayon. Hindi ka patatawarin ng iyong anak. Ito ba ang gusto mo? Ganito ang kahihinatnan ng iyong tagapagmana. Mamatay ka na, matandang hayop. Ako naman, mas mabait. Pagkaraan ng ilang panahon, papadala ko ang asawa mo para samahan ka. Anong ginagawa mo dito? Dahil ako ang pumatay sa kanya. Tulong, pumatay siya sa asawa ko. Siya ang pumatay. Saklolo. Kumusta na? Tuloy pa rin ang operasyon. Ligtas na siya. Pero hindi na nailigtas ang bata. At sa hinaharap, Bakit? Napakaikli ng pagkakataon naming dalawa. dahil lang sa isang bata, iiwanan mo na siya? Wala kang alam. Boss Tsi, pumanaw na ang iyong ama. Ano ang sinasabi mo? Ngayon, pinapalabas ni Amaris Tsi na si Yarhi ang pumatay. Papatayin niya si Yarhi. Magulo na roon.
Puntahan mo na siya at pakiusapan. Alagaan mo siya para sa akin. Kasi nga, Ikaw ang unang gusto niyang makita. aayusin ko ito agad. Agad. Ang kapatid, kahit hindi gawa ni Hashanshan, may kinalaman pa rin siya. Nababaliw na siya ngayon. Kung hindi ka pa maghihiwalay, siguradong sasaktan niya si Shen Xingchen. May utang ako kay Shanshan. Kailangang bayaran ng utang. MRSC, kumalma ka. Tumawag ka ng pulis. Nay, bitawan mo siya. Liniwan, bilisan mo. Tumawag ka ng pulis. Siya ang pumatay sa tatay mo. Sinabi niya mismo sa akin. Hindi po, tita. Bakit ko siya papatayin? Doktor ako. Ang tungkulin ko ay magligtas ng buhay. At tatay siya ni Liniwan. Gusto ko pa nga siyang iligtas. Paano ko siya papatayin? Napakasama mong babae. Anong ginagawa mo? Liniwan, maniwala ka sa akin. Pumunta lang ako para bisitahin si Uncle. Hindi ko alam kung bakit akala ni tita na pumatay ako sa kanya. MSH, sumama ka rin sa amin. Bitawan mo ako. Lin Yuan. Gising ka na. Is how. Yumaw ang ama ni Tsi Lin Yuan. Pumunta siya doon para tumulong. Bakit? Nabigo ba ang operasyon? Tinutukoy pa rin ang dahilan. Dinala lang ng pulis ang biyenan mo. Nasaan ang anak ko? Pesensya na. Hindi ko na nailigtas ang batang ito. Is how. Gusto kong mag-isa muna. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Mabusisi naming inimbestigahan ang pagkamatay ng tatay mo. Walang nakitang problema. Namamatay siya sa komplikasyon pagkatapos ng operasyon. Pakikiramay. Lahat ng gamot ay naiinspeksyonan na. Walang nakitang problema. Alam kong pinaghihinalaan mo si Iyarhi, ngunit na-inspeksyonan na namin ang lahat ng gamot, pati ang CCTE sa pasilyo noong araw na yon. Walang nakitang problema. Ang lahat ng ginawa ni Iyarhi ay ayon sa batas at regulasyon. Siguradong inosente siya. Wala nang mahanap na clue sa katawan ng tatay ko. Yung taxi driver. Talagang aksidente lang ba yon? Pasensya na. Kakayaw lang ng tatay ko, hindi stable ang emosyon ng nanay ko. Naimbestigahan na ng pulis. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Uncle. Pero kung patuloy na mag-away ang nanay mo sa ospital, paano na lang ang trabaho ko sa hinaharap? At muntik na akong patayin ng nanay mo. Sorry lang ang sasabihin mo. Parang malang nangyari. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Pero kung hindi mo kaya, huwag mo nang sabihin yan. CJ, Ano? sabi ko, sige. Maghihiwalay na kami ni Shen Xingchen. Si Lin Yuan. Siguro ito na ang tadhana. Simula nang makilala kita, ito na ang magiging wakas para sa ating tatlo. Ano to? Pakibigay mo ito kay Shen Xingchen. Hindi ko masabi sa kanya ng harapan. Kung hindi mo masabi, bakit ka maghihiwalay? Mas magiging masaya siya kapag wala ako. Hindi ikaw siya. Bakit mo siya pinagdedesisyunan? Sabihin mo na lang, hindi ko siya mahal, hindi ko siya minahal. Nawala na ang bata, wala nang saysay ang pag-aasawang ito. Wala nang dahilan para ituloy. Kakalabas lang niya sa pagkawala ng anak. Ngayon pa sasabihin mo to? Ao ka ba? Anong magagawa ko? Ako ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Nanay ko nakaharap sa kasong pagpatay. Sa tingin mo, may kinabukasan pa ba kami? Umalis ka.
Ayun. Kung gusto mong hiwalayan ako, sabihin mo sa akin. Kung hindi, hindi ako pipirma. Pasensya na, this is how. Hindi ako napapagod sa'yo. Hindi na. Gusto kong malaman. Sa ano ba ako talo? Walang logic sa pag-ibig. Parang karma lang yan. Huwag mo akong bolahin. Kung wala lang talagang spark, dapat binigyan mo man lang ako ng pagkakataon. Sanay na ako sa buhay na laging tinatanggihan, binabagsak. Kahit ngayong nakakuha ako ng 100, may sasabihin pa rin. Naswerte lang yun. Kailangan kong bumangon tuwing nadadapa. Dahil wala akong choice. Walang tumutulong sa akin. Walang sasalo sa akin. Wala akong ibang pagpipilian. Pasensya na, hindi ko alam. Hindi mo kasalanan, wala itong kinalaman sa'yo. Mahigpit na guro, mahusay na estudyante. Ako mismo ang may kasalanan. Alam ko ang iyong mabuting intensyon para sa akin. Ako mismo ang sumira sa sarili kong kinabukasan. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamahusay na guro. Pero hindi para sa habang buhay. Si Lin Yuan? Noong kasama ko si Lin Yuan, hindi niya ako mahal. Napilitan akong pakasalan siya, napilitan siyang pakasalan ako. Noong bagong kasal kami, galit pa nga siya sa akin. Minsan, dumating ang biyenan ko para kumain. Maasim ba ang sweet and sour pork na ito? Sabi ni Mama, ayaw mo ng matamis. Ayaw mo ng maasim. Huwag mong baguhin ang sarili mong panlasa para lang sa akin. Gawin mo lang ang gusto mo. Pwede akong pumili ng gusto kong kainin. Paano mo nalaman? May panlasa naman ako. Araw-araw kong kinain ang luto mo. Hindi ko ba mapapansin ang gusto mo? Hindi mo kailangan gawin ito palagi. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi mo kailangan palaging umikot sa akin, tapos hihingi ka pa ng pasasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kung sinusuportahan ka niya ng ganito, bakit mo patatalikuran ang sarili mong propesyon? Sing Chen. Ano sa tingin mo sa bag na ito? Maganda naman. Nakapangasawa ka kay Lin Yuan. May pangalan ka na. Dapat mag-ingat ka sa suot at gamit mo. Ito na ang bag para sa'yo. Salamat, Mama. Mama, gusto kong maghanap ng trabaho. Trabaho. Ang pagiging MRSC ang trabaho mo. Kailangan mong suportahan ang imahe ni Lin Yuan. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang trabaho. Ano ba iyang kailangang harapin pa? Mauna na ako, may gagawin pa ako. Hindi ka ba satisfied sa hesya ng ari-arian? Anong gusto mo pa? Sabihin mo. Gagawin ko ang lahat para magbigay sa'yo. Ikaw ang nagsabing ayaw mo. Panggap lang yon, niloloko kita. Naniniwala ka naman sa lahat ng sinasabi ko. Ang dali mo naman lokohin. Kaya ngayon, wala nang bata, hindi na kailangang magkunwari, di ba? Ikaw rin naman, di ba? Kakilala mo si Zhao Zexuan, pareho kayo ng trabaho. Matagal na kayong magkakilala, palaging masaya at tawanan. Pero sa akin, laging nakasimangot, ayaw mo rin sa akin, di ba? Sawa na ako sa ganitong buhay. Dati, niloko kita para isilang ang bata. Ngayon, wala na yon. Huwag na tayong magkunwari. Maghiwalay na tayo. Panulat. Kailan tayo pupunta sa desk? Pagkatapos mailibing ang tatay ko, bakit hindi mo ako pagalitan? Sabihin mong basura ako, walang pananagutan, mas masahol pa sa hayop.
Kahit anong masasabi mo, bakit hindi mo ako pagalitan? Matatanggap mo rin ang lahat. Lumayo ka. Ayokong makita ka ulit. CJ, Hindi mo naman kailangang pumunta. 2 taon din tayong magkasama. Kahit pakitang tao lang, naging parte tayo ng papel ng isa't isa. Naging bahagi tayo ng isa't isa. Maganda naman ang naging samahan natin. Ngayon, ito na ang huling eksena. Dapat kong puntahan para sa huling pagbati. Shensing Chen. Binalaan na kita noon pa. Tingnan mo ang sarili mo. Hanggang sa nasaktan ka lang. Congratulations! 7 taon din, sa wakas, nagkatuluyan din kayo. Maagang regalo para sa kasal mo. Ako. Salamat, nagustuhan ko ito. Pagpalit ng certificate sa 1 buwan. Tawagan mo na lang ako kapag may oras ka. Galit ka ba sakin? Walang saysay. Pagkatapos mong iwan ako, siguradong magiging maayos ang buhay mo. Kung ganon pala kahalaga, sundan mo siya. Wala na naman ang tatay mo. Ang nanay mo na lang, baka sa kulungan tumanda. Bakit mo pa ako pinagbigyan? Kung ang nanay ko, ang tumanda sa kulungan para maging masaya ka. Naiintindihan ko. Akala mo ba sa pagsasabi mo niyan, magiging masama ang loob ko? Para kay Shensing Chen asayo, panaginip lang yan. Nawala na ang mahal ko. Hindi mo rin siya makukuha. Hishanshan. Babayaran ko ang utang ng pamilya Xi sa'yo. Ngunit ang utang mo kay Shen Xinchen. Ibabawi ko ng paisa-isa. Nakumpleto na ang proseso ng paglabas sa ospital. Narito ang payo ng doktor at ang mga gamot. Sa totoo lang, kaya ko naman itong gawin mag-isa. Panghuli na rin ito. Salamat, Gifishaw. Hayaan mo akong ihatid ka pabalik. Ikaw na ang bahala sa mga gawain mo. Pagkatapos ngayon, hindi na tayo magkikita. Huwag mo na akong tanggihan. Nakipag-ugnayan ako sa isang guro sa Beijing para sa iyo. Nakita niya ang iyong profile at gusto kanyang maging assistant. Mag-aaral ka rin, mas maganda ang resulta. Ayokong maging masyadong utang na loob sa iyo. May sarili rin akong hangarin. Kapag umalis ka na, saka ko lang lubusang makakalimutan. Salamat, Izhaw. Hindi kasing sarap ng luto ni Shen Xinchen. Ang pagkain na ito, ulitin mo. Matandang babae, binibigyan pa kita ng mukha, no? Dahil sa anak mo, kaya ka binibigyan ng pagkain. Ngayon, namimili ka pa. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong kainin, huwag na.
Bakit ngayon ka lang nakapag-inuman? Naiinis ako. Narinig ko ang tungkol sa tatay mo. Ipagpaumanhin mo. Ito, inumin mo. Parang may problema ka. Ayaw mo nang uminom. Diborsihado na ako. Ayaw lang yun. Ay, di ba swak na swak sa gusto mo? Ang dating asawa mong si Shen Xingchen. Matatalino yan, nag-asawa sa iyo para mag-alaga ng pamilya. Sayang naman ang talino niya. Siya, balang araw, sisikat yan. Magugulat ang lahat. Salamat sa mabuting hangarin. Haay. Ayaw mo nang uminom. Malaking problema na ito. Kung hindi, bilhin na lang natin ang tiket para sa Miyerkules. Nanay, oras na para uminom ng gamot. Ano yan? Ayoko. Tawagin mo si Tsilin Yuan. Ayaw ko ng alaga mo. Ayoko. 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 Ma, kung ganyan ka ulit, nag-aalangan, at ayaw uminom ng gamot. Papaek na kita. Demonyo ka. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ngayon, ako naman ang gusto mong patayin. Nasaan si Tsilin Yuan? Bakit hindi pa siya umuwi? Pinatay mo rin ba siya? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Ako ang pumatay sa kanya. Kung kaya mo, patayin mo ako. Ipanaghiganti mo ang asawa mo. Patayin mo ako. Si. Ma, anong ginagawa mo? Hindi ako, kita. Kahit na ayaw mo sa akin. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong uminom ng gamot. Hindi ako. Hindi si Lin Yuan. Ma, tutulungan kitang magbenda. Ako na. Kailangan din magamot ang kamay mo. Mem. Hindi ako, siya. Ma, nag-resign na si tita. Wala talaga akong mahanap na mag-aalaga sa'yo. Kung ayaw mong tumira dito, ipapadala na kita sa home for the aged. Pinag-aral kita ng ilang taon, ngayon iwan mo na ako. Ma, nang patayin niyo ni Papa, ang mga magulang ni Hishanshan. Naisip mo bang babalik sa'yo ang karma? Alam mo pala ang lahat. Bakit mo pa iniwan si Shen Xingchen at nakipag-isa kay Hishanshan? Mula ngayon, magkakadikit na tayong tatlo. Magpapahirapan. Iba si Shen Xingchen. Maganda ang kinabukasan niya. Dahil sa pagiging mabait mo. Dahil nahabag ka kay Shen Xingchen. Namatay ang papa mo. Dahil nahabag ka kay Hishanshan. Napilitan akong tumira sa lugar na ito. Ma, si Papa ang pumatay sa sarili niya. Gusto mo pa bang pabigatan ang konsensya ko? Paano ka trinato ni Xingchen? Itinuring mo ba siyang tao? Simulat sa Paul para sa inyo. Isang gamit lang siyang binili ng 3 milyon para magkaanak ang pamilya Xi. Kayong dalawa ang nagtulak sa sarili ninyo sa bangin. Ibalik mo na siya doon. Anak, bumalik ka na. Kailan tayo ikakasal? Kahit anong araw okay lang sa akin. Kung ganoon, bukas na lang. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau. CJ, Nga pala, ayaw kong pumirma ng prenuptial agreement. CJ. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras.
Ito na ang proyekto. Kung ibebenta ko ang base bid na ito sa kalabang kumpanya, ang Nova Group ng pamilya at ninyo, tiyak na mawawala na ito. Mabilis lang ang paghahanda ng kasal. Maraming proyekto ang nakabinbin sa kumpanya, talagang wala akong oras. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Bumili ka ng kahit anong gusto mong bilhin para sa kasal, mamaya na lang. Tayo na lang ulit ang magpapakasal. Magpapakasal pa rin tayo. Hindi ba ito ang gusto mo? Sige, hihintayin kong matapos ka sa mga ginagawa mo. Xinchen, Linyuan. Nasa akin pa rin ang credit card mo. Ipapadala ko na lang ba sa pamamagitan ng flash delivery o kukunin mo dito? magsabi ka ng lugar, pupunta ako. CJ, May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya, pupunta na ako. Sige, asikasuhin mo na lang iyon. Ang mga magulang ni Linyuan, nakuha na nila ang nalapat na parusa para sa kanila. Walang ginawang masama si Linyuan. Tigil na natin dito. Sa hinaharap, mabubuhay pa rin tayo ng maayos. Kunin mo na ito, baka may kailangan ka sa hindi inaasahang pagkakataon. hindi na kailangan. At tungkol dito sa shares, hindi ko alam paano. Ibabalik ko ito sa iyo. Kunin mo na ito, nakikiusap ako sa iyo. Ang iyong pakikisama sa akin ay dahil lang sa takot ka na. Saktan ko si Shen Xingchen, tama ba? Si Linyuan. Ikaw ang nagpilit sa akin. Hello, Boss Zhao. Nasa aking kamay ang base bid ng proyekto ng pagbid ng Nova. Interesado ka ba dito? Sige. Kunin mo na ang shares, para maramdaman kong wala akong utang na loob sa iyo. Pupunta na ako sa Beijing sa susunod na linggo, hindi na ako babalik. Gusto kong ibenta iyong bahay na iyon, pwede ba? Ikaw ang magpapasya sa iyong mga gamit. Sa totoo lang, wala kang utang sa akin. Kung wala ka, malamang hanggang ngayon ay nagpapabaya pa rin ako. Patuloy na nagde-date sa iba't ibang tao. Ang mga magulang ko sa palengke parang tumatawad. Pinag-uusapan kung 180,000 o 280,000 ang dowry ko. 2 taon ng kasal. Bahay na 3,000,000, 5% na shares. Mahirap akong makahanap ng trabahong ganito kaganda. Sa totoo lang, gusto ko pang magbigay ng higit pa. Ayokong magkaroon pa ng utang sa iyo. Karapat-dapat ka. Kahit magkano, karapat-dapat ka. Kahit na hindi ako nagsisisi na minahal kita. Pero, oras na para magpaalam. Masaya akong makipagtulungan sa iyo, MRS Chi. Oy, Boss Chi. Makikipagkumpetensya sa Novartis. Talagang hindi ako pwedeng maging kampante. Sa proyektong ito, determinado akong manalo. Boss Chi, huwag muna magsalita ng tapos. Ang resulta ang magsasalita para sa atin. Upo. Hoy. Pumunta ka sa Home for the Aged. Direktor, bakit nagpakamatay ang nanay ko? Mabuti ang pakiramdam niya ngayon, kaya hindi namin pinansin. Pero kanina lang, umakyat siya sa rooftop at nagpakamatay. Nay,
Kuya, sa airport. Paano mangyayari iyon? Kuya, wag na sa airport, sa home for the aged na lang. Lin Yuan. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Walang anumang babala. Akala ko pagkatapos nitong panahon, magiging maayos na. Ito ang iniwan sa'yo ng nanay na huli ka sa biyahe. Hindi naman ako nagmamadali sa mga araw na ito. Gagantihan ko ang anak natin. Tutulungan kita sa libing ng nanay mo. May asawa na ako. Pasensya na. Sa hinaharap, makakahanap ka rin ng taong bagay sa'yo. Esan. Hanggang niyo ako. Ang mga magulang ni Heshanshan. Naisip mo bang babalik ito sa inyo? Palagi mo palang alam ang lahat. Bakit mo pa iniwan si Shen Xingchen at pumunta kay Hishanshan? Magkakadena na lang tayong tatlo habang buhay. Nagpapahirapan sa isa't isa. Iba si Shen Xingchen. Malawak ang kanyang kinabukasan. Akala ko, lahat ng ginawa ko ay para kay Lin Yuan. Kahit sino pa ang masaktan, wala akong pakialam. Pero hindi ko inakala. Nasa huli. Ang pinakamasakit sa kanya ay ako mismo ang kanyang ina. Shen Xingchen. Hindi na pwedeng mawala ka pa kay Lin Yuan. Alam ko, wala akong karapatang humingi ng kabor. Pero mahal ka ni Lin Yuan. Ganun na lang ba? Alis ka na lang. Yar Zhao, Nilabag mo ang privacy ng pasyente. Gumamit ka ng ultrasound para kumita. Nasaan ang medical ethics mo? ERH? Yar Zhao, ginamit mo rin ang posisyon mo. Para lang ipagtanggol si Shen Xingchen. Kung gusto mo akong paalisin, alis na ako. Huwag kang magmalinis. Anong karapatan mo pa magdoktor pa? Itatala ko lahat ng ginawa mo sa record mo. Habang buhay. Ako na ang babaeng may-ari ng pamilya Tsi. Akala mo ba may pakialam pa ako, Yar Zhao? Hoy, Xingchen. Zhao, hindi na ako pupunta sa Beijing. Bakit? Pasensya na at nasayang ang kabutihan mo. Gusto kong manatili. Ganun ba kasaki ang pakikipag-asawa sa akin? Kailangan mo pang uminom para makalimot? Ito ang divorce papers. Pumirma ka rito at hiwalay na tayo. Nag-file na ako ng divorce. Walang cooling off period. Bukas hiwalay na tayo. Ganun ba kahalaga sa iyo ang pera? Gusto mo ng kalahati ng ari-arian ko at isa 0% ng shares. Ibibigay ko. Diretsuhin mo na lang. Bakit pa kailangan magpaligoy-ligoy pa?
Ano ba ang ibig mong sabihin? Ikaw ang unang nagbago ng puso. Pinakasalan mo ako, pero ang puso mo ay kay Shensing Chen lahat nakatuon. Ngayon, ikaw pa ang nagbaling sa akin, ako pa ang may kasalanan. Akala mo ba hindi ko alam na patago pa rin kayong nagkikita? Kaninang hapon, pumanaw na ang nanay ko. Nasagot na ba ang galit mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga magulang mo ay dahil sa kanila namatay. Nasiyahan ka na ba? Kung hindi pa, pwede mo nang patayin ako ngayon. Alam mo na pala noon pa. Siyempre naman. Sa ugali kong tulad nito, na ayaw sumunod kapag hinihila at lalo lang tumututol kapag pinipilit. Bakit pa kita pakakasalan? Dahil sa tingin ko, may utang na loob ang pamilya ko sa'yo. Gusto kitang bayaran. Pinapunta ko ang nanay ko sa home for the aged para hindi ko makita ang ganitong wakas. Nanay ko pa rin siya sa huli. Ang tatay at nanay ko, karapat dapat ba silang mamatay? Kahit hindi kami magkatuluyan. Ayoko sanang ganito ang magiging wakas natin. Gusto mo ang kalahati ng aking ari-arian at yung isa 0% na shares. Lahat ibibigay ko sa'yo. Bukas na tayo sa korte, walang cooling off period. Kung sa tingin mo ay pantay na ang ating utang sa isa't isa. Inom tayo. Xing Chen. Mas malalim pa ang nararamdaman mo para sa isang kapalit kaysa sa akin. Nakakatawa talaga. Kung pantay na ang utang mo, oras na para ating pag-usapan ang sa atin. Ikaw nga ang nagbayad sa taxi driver na yon. Ano ang ginawa ni Xing Chen para magdusa ng ganito? Talaga namang mapagbigay ka, Boss Tsi. Si Lin Yuan, ang mga problema mo ay nasa hinaharap pa. Lumabas na ang resulta ng bidding. Ang Zhao Group ang nakakuha ng kontrata, 1 pisong lamang ang agwat. Naubos na ang unang puhunan. Nabigo ang bidding at napakaliit na ng cash flow natin. Makipag-ugnayan sa mga presidente ng mga bangko. Alam na ng lahat ang paghihiwalay ninyo ng misis mo at ang pagbibigay mo ng isa 0% na shares. Kay Hishanshan ay kumalat na rin. Sa ngayon, ang mga bangko ay hindi pa nagmamadaling maningil ng utang at yun na ang pinakamabuting magagawa nila para sa iyo. Ilang araw na lang ang cash flow sa account. Wala akong kinalaman diyan. Nagtrabaho ako para kumita, hindi para sumabay sa pagkalugmok mo. Son Fan, ang tagal mo na sa Nova. Ngayon ka pa alis? Dobel kara naman ako, huwag kang umasa na makuha sa akin ang katapatan. Anong kumpanya? Zhao Group. Naiintindihan ko. Karapat dapat kang pumili ng magandang kumpanya, di kita pipilitin. Aalis na ako pagkatapos mag-turnover. Mabuti naman pala si Boss Tsi. Kaya, 1 beses pa maglilingkod ako sa'yo. Boss Tsi, tungkol sa bidding na to, kailangan mo bang magbigay ng paliwanag? May panalo-talo sa negosyo. Pag talo, sisihin ako. Pero nung kumikita kayo, bakit di naman kayo nagpasalamat? Si Lin Yuan, dati nakakasurvive ka dahil sa tatay mo. Pero ikaw, anong kaya mo? Umalis lang tatay mo, nalugmok na ang kumpanya. Puro utang na lang ang Nova ngayon. Di na halaga ang shares namin. Si Lin Yuan, anong mukha? Nung kumikita kayo sa akin, tahimik lang kayo. Ngayong natalo sa bidding, biglang reklamo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung di ka anak ni Boss Tsi, sino ka? Tingnan mo ang estado ng pamilya nyo. Kayo pa ba ang mayaman sa lungsod? Mga kasama, ako ang may pinakamaraming shares dito. Ako ang may pinakamalakas na boses. Yan ay noon. Nasa akin na ang
Isa 0% shares ni Shanshan. Ngayon, mas marami. Ang shares ko sa'yo ng 1%. Si Lin Yuan, lahat kami ng board, ay nag-usap. Anggal ka na bilang CE. Ano? Ako na ang chairman ng Nova ngayon. Si Lin Yuan, tanggal ka na. Sandali. Xinchen, May 3% shares pa ako. ang Nova, isang malaking barko, ay nadala ko sa pagkalugmok. Ako ang walang kakayahan. Ganito kalaki ang kumpanya kung gusto nating bumangon ulit. Hindi ganoon kadali. Buti na lang malaki at matibay ang pamilya namin. Kung kayo sa ngayon ay gustong umalis, pwede kong bilhin ang mga shares ninyo. Ngayong umalis kayo, hindi pa ganun kalaki ang lugi. Tapos na ang nuuhuwa. Kuhanin na ninyo ang pera ninyo at umalis na. Bakit ka nandito? Tinawagan ako ni Assistant Sun. Sinabi niya ang tungkol sa pulong ng board ngayon. Hindi ba pumunta ka sa Beijing? Sa ganitong pagkakataon, paano ako aalis? Mahirap na ang kalagayan ng kumpanya ngayon. Junioroso mo si Shanshan. Binigyan mo siya ng kalahati ng assets at isa 0% shares. Nababaliw ka ba? Hiningi niya, kailangan kong ibigay. Utang ko sa kanya ito. Sige, basta masaya ka. Ibinalik ko na sa iyo ang shares. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ba't dahil nag-aalala ka sa akin, kaya ka nanatili? Hindi pa tapos ang lahat, paano ka aalis? Kailangan mo ba ang aking pag-aalala? Hindi ko kailangan. Gusto ko. Sobrang gusto ko. Bakit wala kang sinasabi sa akin? Alam mo ba, kung gaano kahirap ang panahon iyon nang wala ang anak natin? At harapin ko ang diborsyo. Pasensya na, pasensya na. Pero hindi ko masabi. Hindi ko alam kung si Shanshan ay makakasakit sa'yo. Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan mo. Kaya huwag mo na ring sabihin ngayon. Bawat isa ay magbabayad sa kanyang ginawa. Hindi na niya kayang saktan ka. Ano ang ibig mong sabihin? Gin, ikaw ay pinaghihinalang. Nagpapatay kay Gin, Shen Xingchen, at sangkot sa pagnanakaw ng komersyal na lihim at iligal na pagtubo. Inaaresto ka namin ngayon ayon sa batas. Wala akong ginawa. Bitawan mo ako. Wala akong ginawa. Bitawan mo ako. Paano naman ang kumpanya? Ano ang mangyayari sa kumpanya? Si Shanshan ang nagbunyag sa Zhao Group. Illegal iyon. Kaya dapat muling buksan ang bidding. Ngayon, binili ko lang ang shares sa napakababang presyo. Tataas din ang halaga ng stocks. Ang dami mong iniisip, mukhang. Nagpe-prepare ka ng maging bossing. Sino ang gustong maging bossing? Wala sa isip ko. Plano ko, pagkatapos nito, susundan kita sa Beijing. Ngayong pagkakataon, hindi na kita bibitawan.